Maaring humihila ang pakiramdam sa likod mo, nakakaramdam ka ng paninigas at baka masakit pa nga. Mayroong dalawang ehersisyo na makakatulong mag-relax ng mga kalamnan mo, magpapagaan sa likod mo at magpapabawas din ng pressure sa mga disc sa gulugod mo, kaya mas magiging komportable ang pakiramdam mo. At ang una ito, luluhod ka na parang gagapang tapos sadyain mong alisin ang sobrang pag-arko ng ibabang likod mo. Tingnan mo, sabayan mo ako. Iposisyon mo ang balakang mo na umusli ang harap para maging tuwid ang ibabang bahagi ng likod mo, tapos dahan-dahan mong ibaba ang katawan mo. Maaaring maramdaman mo na dito pa lang na talagang may hatak na nararamdaman ka. Ibig sabihin, ang hatak na nararamdaman mo ay mula sa maikli at masikip mong hip flexor na siyang pangunahing sanhi ng pananakit ng likod mo. Unti-unti kang bababa, panang bababa. Ang layunin ay makarating ka balang araw ng mas mababa pa, pero mag-ensayo ka lang sa posisyon na kaya mo pang tiisin ng maayos. At pagkatapos, manatili ka lang sa ganong posisyon at iunat muna natin ang kalamnan na masyadong maikli at masyadong masikip. Iunat natin ito ng maayos. Laging siguraduhin na ang iyong singit ang nauna, hindi ang tiyan mo, kundi ang singit mo ang nauna. Mararamdaman mo rin ang paghatak sa singit na pwedeng umabot sa likod, senyales na tama ang mga kalamnan na ginagamit mo. Pagkatapos mag-unat, simulan natin at itulak ang parehong tuhod pababa sa sahig. Siguraduhin hindi gagalaw ang ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos, mag-relax ka at hayaang lumubog pa ng kaunti ang singit. Mapapansin mo, ang pagkontra ng kalamnan ay nagpapalakas at pinaigting ang pag-unat. At pagkatapos, itulak mo ulit ang parehong tuhod pababa sa sahig, mag-relax ka at palalimin pa ang pag-unat. Laging siguraduhin na sa antas, ka pa rin ng sakit na kaya at komportable pa. At pagkatapos, itulak mo ulit gamit ang parehong tuhod, mag-relax ka at palalimin pa ang pag-unat. At sa huli, gagawa tayo ng isang aktibong paghigpit ng kalamnan. Doon iniimbak sa utak ang mga bagong galaw. Ibababa mo ang sarili mo hanggang kaya mong hawakan ng posisyon. At pagkatapos, iaangat mo ang sarili mo pataas ng maayos at kasing taas ng kaya mo. Hawakan mo ito sandali at pagkatapos ay bumitaw ka ulit. Ito ang pangunahing ehersisyo para matanggal ang epekto ng madalas na pag-upo tulad ng pag-ikli ng kalamnan sa harap. At ngayon, lilipat naman tayo sa kabilang bahagi ng katawan. Ito ang mga reaksyon sa tensyon na ito na unti-unting nabubuo mula sa harap papunta sa likod. At ganito yon, umupo ka, ang tuhod ay mga 90 degrees ang baluktot. At yusog mo ang iyong mga kamay papunta sa harap. Maaring hanggang dito lang ang kaya mo. Walang problema, hilahin mo lang ang sarili mo papunta sa harap dito. O kaya'y hawakan mo ang iyong mga binti sa may harapan. Hanggang dito ang kaya mo, maaabot mo na ang paa mo. Mapapansin mo ang paghinila mo ang sarili mo papunta sa harap, mararamdaman mo ang pag-igting sa ibabang likod mo. At yunat mo yon. Ang pag-igting na yan sa ibabang bahagi ng likod mo, yunat mo yon. Itong paninigas ng kalamnan na ito na kadalasan ay meron ang karamihan ng tao. Patuloy lang yumuko pa abante. At panatilihin mo ang sakit ng pag-unat sa ibabang bahagi ng likod mo sa paraang positibo pa rin ang pakiramdam. Oo, yung tipong masarap pa rin ang sakit. Patuloy ka lang lumalim pa sa pag-unat. Mapapansin mong lumuluwag na ito. At ngayon, magdadagdag tayo ng pagpapalakas habang nakaunat. Sa nakaunat na posisyon, iyan ang mahalaga. Kumakapit ka, hinihila mo ang likod mo paatras. Masarap na sakit. Pinapapaluwag mo, tapos sumusulong ka paabante. At isa pa, hinihila mo. Gusto mong umatras pa itaas. Pinapaplaluwag mo, tapos sumusulong ka paabante. Kailangan ng katawan mo ang pagpapalakas para hindi lang maging mas maluwag ang mga kalamnan, kundi magkaroon din ng lakas. At muli, paluwagin mo ulit at dagdagan pa ang pag-unat. Ngayon, bitawan mo at hilahin mo pa ulit paabante. Humila ka pasulong ng may puwersa. Ngayon, nag-uusap ang mga kalamnan sa harap at likod ng katawan kung paano nila masusuportahan ng tama ang gulugod gamit ang tamang tensyon para maging komportable ito. Patuloy lang sa paghila at ang mga programa sa otak ay nabubuo para sa katagalan ay maging bahagi na ito ng mga programa ng katawan.
rein. May tanim sa mabuting paraan. Hilain mo pa ng kaunti at pagkatapos makakalabas ka na. Gawin mo ang dalawang ehersisyong ito isang beses sa isang araw tulad ng ginawa natin na yon. Mas mainam gawin mo ito kasabay ko para tamang oras, magawa ang pagigting at makita mo ang resulta. Kung gusto mo pang gumawa ng mas marami para sa iyong likod, mayroon kaming isang napakagandang gabay, ang Gabay sa Likod. Makikita mo ang link nito sa description. O nasa unang komento at makukuha mo yon agad. Gamitin ang pagkakataon, magpapasalamat ang iyong likod. Kung gusto mo pang gumawa ng mas maraming ehersisyo para sa iyong likod, mag-subscribe ka sa aming channel at direkta kang makakapanood ng isang video ng ehersisyo. I-click mo dito. Sige.